Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, and Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Check mo na lang yung natal chart mo. By the way, kung ayaw mo ng ganitong klaseng setup, may choice ka naman. Pwede ka mag next video or, pwede kang mag-check na lang dun sa channel natin kung ano yung mga ibang video na may setup na according sa kung anong gusto mo. Okay? So, please do feel free na mag-comment sa baba. Basta positive comments kasi yun yung pinopromote natin dito sa channel, which is positivity. Okay? So, let's start. This is general love reading for the sign of Virgo. By the way, kung ayaw mo ng love reading, kasi yung daily reading natin is love. Pero kung gusto mo ng ibang reading, career, yan, inilalagay ko yan sa title. So, hanapin mo na lang. Okay. Masyado yatang maliwanag. Anyway, let's start your reading, Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Ay guys, meron akong Facebook page. Naglalagay din ako doon, nagpo-post din ako doon ng mga baka ma-interest mo, no? So, pwede yung mga video dito sa, sa YouTube. Meron ako mga pinopost doon. So, hopefully ay masubscribe mo din ako doon. Ano tawag dito? Kalimutan ko yung, Unipree. No, mali. Wait lang, medyo ulyanin talaga ako guys. Madam P. Unipree. Ayan. So, nandiyan na lang sa description box yung details para doon. Yeah. Anyway, sa mga nagtatanong, ang dami nakakapansin guys sa comment, gumaganda daw ako, ganito, ganyan. Well, medyo, when you do self-love, no, yun yung nakakatulong. So, yun yung sikreto. Love yourself. Love yourself. At saka, mas malaking tulong ng crystal na ito. So, nag-workout ako or win-workout ko yung crystal na rose quartz. This is a rose quartz. Kasi pinapromote nito yung self-love. And, yan. Ito yan. So, almost lagi ako nagsusuot nito. Rose quartz. If you want to avail, meron akong available nito doon sa TikTok shop. Unipree. Yan, search mo na lang doon sa TikTok. And, maybe ilagay ko na lang din sa description box kung saan mismo makukuha ito if you want this kind of crystal. Tsaka nag-a-attract din siya ng love guys, kaya gusto ko siya. I mean, hello, hindi naman dahil sa naghahanap ako ng love, but maybe friends and love from friends. Doon na tayo sa safe. 'Di ba? Seven of Stone. This is you healing. Nandun na tayo sa sa self-love, 'di ba? So, healing. All you have to do is heal. Hindi lang to heal from heartbreaks, heal from traumas, pero heal na rin overall. Ano ba yung mga pinagdadaanan mo sa buhay mo? Ano ba yung mga nangyayari sa'yo ngayon na parang kailangan mong tanggapin na pwedeng ito ay nangyari? Or pwede may mga pain ka na naramdaman recently, or maybe may mga experiences ka na medyo naging masakit sa'yo ngayon. Some of you, medyo mahirap sa'yong umalis sa iyong comfort zone, but kailangan mong gawin yon. You are actually protected by your spirit guides, angel guides. The way I see this with the Ace of Stones, you have to focus sa mga new beginnings mo. Ikaw mismo nakakaalam yan kung ano yung mga new beginnings na, kasi ito is Ace of Stones, this is Gemini, Libra, Aquarius. So, may mga ideas ka na paano mo gagawain itong mga new beginnings na to. Anong dapat mong gawain dito sa mga nasa isip mo. So, recently, pwede may mga naisipan kang simulan. Maybe kailangan mo lang i-start or gawain ito sa buhay mo. Kumaga, meron ka ng go signal. But, yung iba nga kasi, pwedeng hindi nagsisimula or hindi pa ginagawa kasi hindi makaalis sa kanilang comfort zone. So, anyway, you do have the
guardian. So, yeah. This is Aries energy. Nakikita natin na you have to do something, no? Kasi bago ka makakreate, like you're making or you're building your own empire. So, ayan, no, may mga plano ka dito, Two of Bows. So, may mga plano ka dito na kailangan mong, bago mo maisakatuparan, kailangan mong pagdesisyonan. Okay? And some of you, kailangan mong umalis sa iyong comfort zone. And ano yung energy ng person nakakonect mo pagdating sa love? For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Natutuwa ako sa comment, guys. Sana mag-comment pa kayo. Medyo, siya, nakakatuwa. Natutuwa akong kaya lagi ako nag-upload sa Virgo. Like, kesa sa ibang sign. Kasi ang dami nagko-comment sa inyo eh. Kumbaga parang, wow. At kayo yung mas nakakapuna, being a Virgo, sa energy ng Virgo, or kaugalian talaga ng Virgo kasi yun eh. Mapuna. Mapuna, or nakikita nila yung mga detalye, mga small details. So ngayon, dahil ganun yung ugali mo, so hindi mo rin maiwasan na hindi mag-comment ng pamumuna, which is, nakikita naman natin more on positive naman yung kino-comment ninyo. But anyway, yun nga, nakakatuwa, nakaka-increase ng aking para gawin ko yung ginagawa ko ngayon. Dito na tayo sa person mo, balik tayo sa reading. The Pole Star, wow. Virgo, this is a person na pwedeng, you feel like whatever goals you have in your life, pwedeng itong person na ito nakikitang makakatulong sa'yo, or maybe you see this person as someone na gustong-gusto mo. Gusto mo tong person na to, like, wala kang ibang gusto ngayon, kundi maabot itong connection or magkaroon ng connection sa inyo na person na to. So, if ever may connection na, so pwedeng maybe gusto mong magkaroon ng pag-uusap regarding sa plano or sa goals mo sa buhay. So, yung iba naman kung wala pang connection, gusto mo magkaroon ng connection with this person. And the Three of Bows is here. So, this is Aries, Leo, Sagittarius energy. I mean, ito yung nakikita kong card, pero iba yung nagpapakita sa visualizations ko. So, magkaiba kasi yung meaning according sa kung ano yung energy yung makuha ko. So, the energy na nakukuha ko is coming from the other decks na meron ako. So, yun ang babasahin ko. Three of Wands. Yeah, this is Three of Bows. Pero yung deck kasi na yun is the Three of Wands. This person is missing you. Namimiss ka niya. So, pwede may distance sa inyo with the Pole Star. So, pwede may distansya sa inyo na itong person na ito. Namimiss ka niya. And the King of Vessels. This is Heron. So, yeah, Gemini, Libra, Aquarius energy. I don't know if you're dealing with someone who is professional or someone na parang, alam mo yung parang hindi nagpapakita ng emosyon. Yung parang, nandyan siya pero hindi mo makikita sa kanya kung ano yung intention or emosyon niya sa'yo. Parang ganun. Maybe that is the kind of person na kakonect mo. Ano yung iba sa inyo, that's why you're blocking your emotions, your feelings. Pwedeng as much as possible, wait lang, kalma lang. Hindi tayo pwedeng ma-in love or hindi tayo pwedeng gumawa ng something dito sa taong to na wala pa tayong kasiguraduhan. Kasi una sa lahat, hindi natin alam kung ano yung emotion niya. Baka mamaya magkamali tayo ng action. So yung iba ganun eh. Yung iba may pagka maingat sa mga action na ginagawa mo ngayon. Okay? So, you do have here the Eight of Stones. Yan, ito na nga eh. Ang kinukuha ko na kasing energy is yung emotion mo para sa person mo, and you are trying your best na stop, like you're stopping yourself, pinipigilan mo yung sarili mo, tinatry mo maging creative or tinatry mo na maging busy, pagdating sa buhay, because the Four of Bows,
pwedeng may conflict of, ay, wow, sorry. Sorry po. Kasi, ang nakita ko is 5 of bows. But, binasa ko nga, 'di ba? 4 of bows. Pero ang nakita ko kasing image is the 5 of bows. So, ang binasa ko is the 5 of bows. So, might be there's conflict. Yung energy niyan is pwedeng may mga challenges. But with the 4 of bows, yung 4 of bows kasi it's like the 4 of wands. This could signify marriage or maybe may kinalaman sa home, tradition, or maybe sa inyo na person na ito, pwedeng that's why you're stopping yourself. Pwede may kinalaman sa home, family, roots, or yan, might be some of you, pwede may marriage na involved dito. Hindi natin alam kung kaninong side. Okay? So, take only what resonates, alin man dun sa sinabi ko. Emotion ng person ito para sa'yo. Parang kinikilig kasi ako. Knight of Bows is here. Knight of Bows. You know, Knight of Bows is like a lot of passion. A lot of passion. And dito yung image ng fox. Okay? So, itong fox nito is a kind of animal. Actually, the fox is like mailap na tao eh. Or mailap na animal. It's like napaka-rare ng napaka-rare na magkaroon ka ng interaction with a fox. And also at the same time, it's like a dangerous predator, no, sa ibang animal. So what I can see here is that might be itong person na to is nagiging maingat din siya like you sa mga actions niya. And nandun yung passion ng person na ito towards you. Mahal ka niya. But it's like medyo maingat din siya. Pareho kayo eh. Pareho kayo na energy. Nag-iingatan kayo sa mga action ninyo, mga kilos ninyo sa isa't isa. Okay. Natahimik ako kasi I'm checking sa camera kung napapansin mo yung sugat ko dito. Meron akong, hindi naman siya masyadong kita talaga. But anyway, Ten of Arrows instruction. And guys, yung person mo, may nagmamanipulate sa kanya. Yun lang yung problem. Kasi yung nagmamanipulate sa kanya is like someone who is, the journey is here. Kung makikita mo, it's uwak yung nasa picture. And alam mo yung mga uwak kasi, they are maingay. And they are like, they like to steal something, no? Naaalala ko nung back in, kabataan ko. Tuwing nagbabakasyon ako sa lola ko. Kasi yun eh, isla yun. And so, ang tawag dito, nagpapatuyo ng isda. Hindi ko alam kung ano gagawin. Basta pinapatuyo namin dried fish, etc. And ang trabaho ko doon is bugawin yung uwak. Yun ang pinakalaban ko. Walang pusa. Uwak. Kasi isla yun eh. And, lagi sila nakaabang. And that's what I can see here. It's like, etong person na to might be dealing with an uwak sa buhay niya. Okay? Or, it's like, pwedeng yung person mo is like, naiingayan dito sa person na ito. Nakakonect niya. I mean, this could be another relationship, could be marriage nga sa iba. Pero yung iba kasi that could be family or family members na nagiging against dito sa connection niya. Tapos, tinatry niya, gusto niyang, like, nakukuha natin dito yung gusto niyang mawala itong taong ito.
sa buhay niya, but it feels like makulit makulit, parang andyan lagi. Or kung hindi man mawala, dumistansya, gusto niya dumistansya dun, like, pwede ba? Pwede bang lumayo ka muna? Kasi gusto ko ng time ko sa sarili ko, ganyan. Parang ganun. Pero lagi nandiyan yung taong yun Lagi nakasubaybay. 9 of Arrows is here. So, ito yung nagiging challenge. May nagdidikta sa person mo. Okay? So, what will happen in the future for the both of you? 3 of Vessels. This is joy. In the near future, joy. 7 of Arrows is here. The Great Bear. Ang daming lumabas na card, but I feel like kailangan ko siyang kunin Ace of Arrows. Oh. Hindi ko pa masyadong, hindi ko pa nababasa, hindi ko pa nakukuha kasi yung ibang cards is nakakumpul pa, hindi ko pa kasi sabi ko nga marami. Pero yung energy, iba. Iba yung energy agad na nakuha ko doon. So, simulan na natin. Simulan na natin, guys. Gustong gusto ko to. Anyway, dito tayo magsimula. Oh my gosh. May nakikita tayong pagsugod with the Great Bear. May pagsugod. And I feel like someone here, it could be you or your person. Honestly, hindi ko masabi. But someone here is, like, ipoprovoke niya or gagawa ng actions para, like, gagawa ng action na magpo-provoke doon sa person na yun para mag-take ng actions. Or, you do have your 7 of Arrows. I feel like, this could be you beating your own insecurities. Pwedeng may mga insecurity ka sa sarili mo na parang, insecurity ko to, alangan namang lagi kong itago tong insecurity na to. Hindi. Gagawa ko ng action para hindi ako ma-insecure. Some of you, this could be you. Diba? Pwedeng you will start to love yourself. You will start to, yung talents mo, yung skills mo, na pwedeng dati na insecure ka kasi, magaling ka dun sa bagay na yun, pero marami kasing pwedeng magmata sa'yo, or marami yung makapuna sa'yo. So, para sa'yo, wala na akong pakialam. This is my skills, this is my strength. Bakit ko ikakahiya? So, yung iba ganun. Yung iba naman, this could be a part of you na talagang parang hindi mo maipakita sa person na to. Honestly, yung iba, insecurity na pwedeng may kinalaman sa katawan mo. And you are a Virgo. You are someone na once na naging dedicated ka sa pag-ayos ng health mo, talaga itutuloy mo yun. Diba? Talagang tuloy-tuloy yan. Talagang nandun yung focus mo na, hindi, kailangan ma-achieve ko to. Kailangan ayusin ko to kasi ito yung hindi okay sa akin So, some of you, this is you. Inaayos yung schedule mo, inaayos yung health mo, inaayos yung katawan mo, and maybe, for example, na-insecure ka kasi ang pangit mo sa ganitong klaseng damit, and then yung iba sa inyo, pangit ka pala sa ganyan damit, anong gagawin mo? Di palitan mo yung damit mo, bumagay ka sa, magdamit ka ng mga bagay sa'yo. So, mga ganun ba? And yung iba sa inyo, example lang yun, yung iba sa inyo, na-insecure ka, you do have a lot of, pwedeng tagihawat or what, sabihin na natin ganun, instead of like hiding dun sa shadows na yun and insecurities mo na yun, you will face this problem sa buhay mo, sa sarili mo. And then yung iba sa inyo, bakit ako ma-insecure na lang lagi? Ang gawin ko na lang, mag-search ako ng skincare na magmamatch or mag-o-okay sa akin. Diba? Ayusin ko yung schedule ko, yung diet ko kasi might be, kaya ako tinatagyawat kasi stress ako. Kaya ako tinatagyawat kasi ang pangit ng kinakain ko, hindi maganda, puro oily foods, etc. So, it's like you facing itong mga insecurities mo in the future.
And you do have here the Three of Vessels. The more you love yourself, the more that you will feel happy in the future. Okay? Three of Vessels, alam mo, kinikilabutan ako. This is really the thing na kailangan mong gawin. Mahalin ang sarili mo. Why? Kasi the more na minamahal mo yung sarili mo, the more na dadating sa'yo yung mga bagay at mga taong deserve mo. Na-attract mo yung love, na-attract mo yung finances, na-attract mo yung swerte. Diba? Ganun naman talaga yun eh. And you do have here the Ten of Stones, Gemini, Libra, Aquarius. You know, bakit, gusto kong dagdagan ng message doon. Bakit kapag mas minahal mo yung sarili mo, mas maa-attract mo yung swerte? Diba? Una sa lahat, pag naging maayos ka, maaliwalas ang mukha mo, mahal mo yung sarili mo, hindi mo iniisip yung, for example, may kaharap kang kliyente or tao, ang nasa isip mo, nako, baka hindi niya nagugustuhan yung mukha ko or hindi siya na-attract sa akin kasi puno ng tagyawat yung mukha ko. So, alam mo yun, yung parang dahil nandun yung insecurity mo, nandun yung blockage, nandun yung parang kulay itim na shadow or parang kulay itim na aura sa harapan mo or parang imagine yourself na the more na nag-iisip ka ng negative, the more na parang nagkakaroon ng invisible na shield sa'yo para ma-achieve yung mga bagay na gusto mo. And ito yung nagiging problem kung bakit hindi mo nakukuha yung mga bagay na talagang gusto mo, na minamanifest mo. Tapos sasabihin mo, minamalas ka. Hindi ka minamalas. Ayusin mo ang buhay mo, mahalin mo ang sarili mo. Yun ang kailangan mong gawin. Para wala kang iniisip. Diba? You will feel more confident. You will feel more confident sa sarili mo and mas mailalabas mo yung or mas maipe-present mo yung sarili mo ng maayos. Diba? Hindi yung nag-iisip ka na baka mali yung ginagawa ko, baka bakit yung tingin niya sa akin, etc. Overall yan guys, hindi lang sa love. Pero dahil nasa love tayo, kasama yun. Baka kaya hindi dumadating yung taong para sa'yo, or yung taong mahal mo, or yung taong gusto mo. Kasi kailangan mo munang matutunan, mahalin ang sarili mo. Diba? Nakuha mo yun. And, you do have the Ten of Stones. This is an ending. This is an ending. Pero this is a beautiful ending. Kung makikita mo yung picture niya is like, like a cave. Pero kung makikita mo, there's a house sa labas. And it's like, your person is mas magiging, kumbaga malapit na siya sa paglabas dito sa cave, which is that could be his or her emotions na parang nakatago, nasa kuweba, hindi mo makita. Tinry mong palabasin. What happened? Yung person mo natakot. This is you. This is the picture of the bear. Kung makikita mo, I will try na medyo babaan yung brightness. Yan lang kasi, wait lang. Tinatry ko liwanagan. Wait lang. Ayan, pinunasan ko. Yan na yung pinaka niya. Ayan, makikita mo na yung pores ko dyan. Nung kinalaman ng pores, no? Hindi, kasi pag medyo mababa ang brightness, diba, mas kita yung pores. Anyway, never mind. I love myself. O, diba? Yun yung nagagawa nun. Pag minahal mo yung sarili mo, wala kang pakialam sa pores mo. You do have here the bear, the great bear. This is you. Tingnan mo, parang pinoprovoke mo yung person mo. This is you. Na parang pinapakita mo yung kuweba mo dito or yung buhay mo or yung sitwasyon mo na mas okay dito sa sitwasyon ko. Bakit ka ba nag-i-stay dyan sa cave mo? Diba? Bakit mo ba kailangan itago pa yung emotions mo? Pag nilabas mo, mas magiging okay tayo. Parang ganun eh. Diba? Maybe in the past, you are provoking this person. Maybe in the past, parang nandun yung pagpilit or yung pag-aasam mo na lumabas itong person na to. But because you are the great bear, lumalabas that you are the great bear, nakakatakot. Pag nilabas ko yung emotion ko, baka mamaya, mas malakas yung power mo sa akin. Or hindi kita kayanin. Parang ganun. Or baka hindi ko kayanin.
whatever these insecurities or mga advanced thinking din ng person mo, pwedeng ito rin yung nagiging sagabal. And the way I say this, the more na nga na nagfo-focus ka sa insecurities mo, sa focus ka sa sarili mo, you are like the great bear na parang natulog. Alam mo, bears are hibernating. So, pag nag-hibernate ka, nag-focus ka sa healing mo, sa sarili mo, shadow side mo, etong person na to, yung parang mas makikita niya yung kawalan mo, or yung mas hahanapin niya yung energy mo ngayon. Ba't ganun? Parang hindi ko na siya nakikita. Nandun yung parang mas may mysterious yung person mo sa'yo, tapos parang mas magkakaroon ng connection or friendship, deeper level of commitment sa inyo in the near future, because you do have the stag. So I feel like this is your person. This is like an antler. Anyway, ibang energy nakuha ko. Guys, well, hindi ko naman ipipilit kung hindi ka ito. Kasi nga iba sasabihin, matanda na kami para dyan. Pero some of you, pwedeng magkaroon ng reconnection sa'yo at sa person mo, and there's a child na pwedeng mabuo sa inyo. You like that? Gusto mo ba magkaanak sa taong to? Kasi there's a high chance na mangyari yun. Especially with the two of vessels. This is a relationship. And I can see the flame. Some of you, this is like twin flame soulmate connection. Well, anyway, sa astrology natin, sa ating sky ngayon, there's a high chance talaga na bago mag-end talaga ng 2024. Pinost ko yun doon sa Facebook page ko eh. Kaya nga sabi ko, i-follow mo rin ako doon kasi may mga pinopost ako doon na pwedeng hindi mo naririnig dito sa YouTube. So anyway, marami talagang mga twin flame or soulmate na magkakaroon ng union bago mag-end ang 2024. Okay, a lot of transformation. And magiging mas harmonious mga next year hanggang 2026, 2027, mga ganun. Yung connection ninyo. And lalo na ang bottom of the deck dito is Ace of Swords. Ace of Arrows. Yan, Aries, Leo, Sagittarius energy. It's a new beginning na may kasamang action. Hindi lang basta new beginning. May action yun. And maybe coming from your person. And yung iba tatanungin, what will happen to the side na nagiging problemado or yung may boundaries? Some of yung family roots and love, other connection. Ano ang possible na mangyari dito in the near future? Kasi yung iba talaga may mga ganon. You do have here the moon on water. I can see the moon here as like the solar eclipse. Nangyari to solar eclipse. Sorry about that. Umayos lang ako ng upo. So anyway, so wait lang, medyo masyadong madilim yata yun. Ayan. So, nangyayari itong nangyari ito October 2, October 3, tapos ngayon October 17, 2024. So, may mga bagay na makikita, mahuhuli, malalaman, kumbaga magkakaroon ng clarity. So, might be, you would see kung ano talaga yung person, or for example, siya yung may ka-connection, iba pwedeng mas makita niya ng malinaw ngayon kung ano ba yung person na yun, ano yung differences nila, ano ba talagang gusto niya sa buhay niya, and then pwedeng mawalan siya ng amor or hindi niya magustuhan itong person na to, na itong clarity nito na maging dahilan para magkaroon ng someone here na umaalis sa kanyang comfort zone with the Three of Stones. So this is like
Yeah, Gemini, Libra, Aquarius energy, this is like pag-alis sa third party situation, parang pakikipaghiwalay kung ito ay third party situation. Parang there's a possibility of separation kasi kumbaga makikipaghiwalay ako sa'yo kasi hindi na tayo okay, or may mga nakikita ako sa'yo na hindi ko gustong nakikita sa'yo, or pwedeng ganun, or maybe someone here mararamdaman niya na yung feeling na parang hindi talaga tayo match, or iba talaga yung direction mo, ibang klaseng tao ka, iba ako, pwedeng ganun. And you do have here the forest lovers. Yeah, this is like a connection sa inyong dalawa. This is union. Nakakamoy ako ng gamot. I don't know kung may sakit ka ba ngayon or nakakaramdam ka na may sakit ka. Or someone in your family or sa bahay nyo ngayon is like may sakit, parang umiinom ng Robitussin. Hindi ako magaling sa gamot, guys. Of course, hindi naman ako lumalaklak ng gamot, pero parang ganon. Yung parang Robitussin na may lasang strawberry flavor. Tama ba? Yun ang lalasahan ko ngayon. So anyway, thank you for watching, guys. I love you all. Please do follow, subscribe dito sa channel na to. Tapos comment dyan sa baba. Ma-appreciate ko yung comment. Tapos pa-follow ako sa Facebook page. Sana mag-grow din tayo doon, ano? Thank you. I love you all and bye-bye.